Hello mga kabi, it's me again, ROG, ang inyong kabi buddy. So ngayon po, iano natin yung ginagamit kong holster, BBs and gas. Kasi meron pong nagtanong sa atin na ano po daw yung ginagamit kong holster, no? So sir, ito na po yun, yung ginagamit ko pong holster is ganito. Actually, hindi na po kasi ito yung original, no? Yung ganito. Nabili ko po siya sa Shopee. Yung original po nito, yung eto niya, pag ganun siya Hindi na po yung original na modify na po to kung mapapansin nyo. So ilalagay ko po yung picture dito or dito para maano nyo po kung ano yung itsura yung sinasabi kong holster, no? Eto siya, mura lang siya. Nasa, I think 300 po yata. 300 plus pinabili kong ganito. So, newbie and mga gusto pong maglaro ng airsoft, hindi ko po siya nire-recommend kasi hindi po siya standard or hindi po siya official na ginagamit for competition. Siguro, kung magpa-practice ka lang or sasali ka lang sa group, hindi ka sasali ng competition, pwede na siya kasi mura. Compare po sa sinasabi ko, nasa 1,500 something siya. Ang kagandahan lang po, kompleto na, may kasama siyang belt, saka apat na pouch na magazine. So, kaya medyo pricey siya. So, ilalagay ko rin din po yung picture. Basta ilalagay ko po yung picture dyan para may idea lang din po kayo. So, yun po. Kung bibili kayo sa mga shop like kay Vincent, kay Boy B, o any shop po bibili kayo, tanong nyo na rin po sa kanila kung official yun or standard yung holster na bibili nyo para hindi po kayo magsayang ng pera. Okay? Yung ginagamit kong BBs, eto. Actually, yung una kong bumili kasi, ang sabi ko kasi dun sa store, pang indoor lang. Kasi that time, wala pa po akong group na nasalihan. So, gusto ko lang practice ng indoor. So, ito yung binigay nila sa akin, yung BBs na 0.20 or yun yung 0.20 grams. Ito, hindi rin siya po recommended na gagamitin sa field, sa open field kasi pag mahangin, hindi ka makakatama agad kasi yung target mo, ito yung BBs, lumilihis lalo pag may hangin, lumilihis siya kasi magaan siya. Yun yung isang nito, magaan. Pero hindi ko sinasabing hindi siya pwede. Pwede. Pero hindi ka tatama agad. So, kung gagamitin mo sa competition, baka nakalimang or 4 na BBs ka na, ako nakakaisa pa lang. So, waste of time and waste of BBs din. So, sayang. Pwede siya sa loob ng bahay. Okay? Kung ganitong klaseng BBs, yung 20. Tapos, bumili rin ako ng 25G. Yan. Binili ko rin to. Okay naman to. Okay siya. Okay gamitin pag sa outside field, no? Yun din. Kaya lang, isang rin, pag mahangin, hindi rin siya ganun ka-accurate Na-testing namin kasi yung kasama ko, ang gamit niya is 25, tapos siguro mga 10 meters, pag pumuputok siya, nakikita ko yung BBs, ito yung tinatarget niya, no? Hindi niya tinatamaan, lumilihis pa. Kasi may hangin. So, lumilihis yung BBs pag ganun. Lalo open field, no? Tapos, yung isa kang sama, nakita ko, ginagamit niya 30. So, ayun, yung 30, mas maganda kasi mas mabigat siya compare sa 20, sa 23, sa 25, sa 28. So, much recommended etong 30. Kasi yung accuracy niya, tsaka yung stability niya, tatamaan mo kagad yung tina-target mo. Although sinasabi nila pang rifle daw. Pero gumagamit naman sa pistol. Meron naman Mas maganda pa nga siya Kagandahan nga sa kanya is accurate, saka yung stability niya maganda. Kaya bumili ako ng 30. Ang binili ko lang namang brand is KER. Yun yung binili ko. Meron pang isang brand, kaya lang medyo mahal daw yun, yung Davis Plus yata.
may kamahalan. Tsaka isa pang bibis na metal yata yun. So ginagamit siya pang C2 na gas. Since hindi naman tayo gumagamit ng gas na C2, ito lang po yung binibili natin. So same size lang po sila lahat, 5.95 plus 1. So 6 mm. Ayan, pare-pares naman siya ng size, including this. Pare-pares po sila ng size, no? Kahit yung 0.23, 25, 28, 30, pares sila ng size. Hindi ko lang po alam dun sa size ng steel kung 5.95 din siya. Hindi po ako sure dun. So ito, marirecommend ko po. Ito po yung gagamitin nyo. Kung sa bahay lang po, eto na, para di rin sayang. Pero kung okay na po kayo sa 25 or 28, nasa sa inyo po yun, kung ano po yung preference nyo, no? Ako, siguro, next time, ito na yung gagamitin. Sa competition siguro, dati yung gagamitin ko. Para lang maging accurate, no? Tsaka, yung stable, yung bala, hindi siya basta lilipare. Yun siguro gagamitin ko. Pero, sa ngayon, sa loob ng bahay, so ginagamit ko, pag nagpa-practice ako sa field, ito yung ginagamit ko. So, for competition, ito po yung gagamitin ko. And po, tapos dumako naman tayo dito sa gas. Sa gas, ito yung ginagamit ko Pot dyno. Pero ba ginagamit ko 12 lang po yung ginagamit ko, standard power. Hindi po ako gumagamit ng 14 kasi masyado nang malakas, baka masira na po yung unit natin. Pwede po siguro yung mga 14 katulad ng KJ Works KP19 tsaka yung 06 nila, yun I think pwede doon kasi mga malalakas yun tsaka 6 inches yun yung ginagamit ko po is nasa 4.3 lang. So kung gagamit ako ng 14, masyado na siyang malakas, baka masira siya agad. Pero doon sa yung sinabi kong KJ Works na KP19 and KP06, yun pwede. May mga unit na lumabas na ginagamit nila 14, pang 14 talaga. Yun talaga solid, maganda. Pero ako, ito lang, green gas lang na 12 yung size. Ang kagandahan lang nito, may added oil na siya. Yan, nakasulat siya. May added oil na po. Yan. So, para umano rin yung ng magazine natin sa loob. Yung mga o-ring niya, diba? Hindi rin matuyo kasi may oil na siyang kasama. Hindi po sponsored. Binili ko po siya. Binili ko siya kay Vincent. Ayan. Alamang Festival Mall. 3rd floor o 2nd floor yata sila. Basta tanong nyo na lang po. Binili ko siya doon. Ayan. Maganda naman siyang gamitin. Wala pa namang sablay. Diba ba? So, yun lang po, no? So, sana nakatulong ako sa maliit na bagay sa inyo doon sa mga nagtanong. So, please, no? Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, and share para sa mga ganitong klaseng video. Have a good day po. God bless po everyone. Bye!